Senador Ronald Bato de la Rosa, ano po ang chairperson po ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs at isa po sa mga pangunahing may akda sa PNP Organizational Reform Bill. Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga sa iyo, Ted, DJ Chacha at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa Opo. ating lahat. Senator, una po, ano ang inyong reaksyon dito po sa pag-veto ng Presidente na hindi lang po isa, dalawang provision, kundi the entire bill? Well, malungkot tayo, Ted, no? Malungkot tayo dahil nga pinaghirapan natin ito yan dahil nga because of the urgency of the bill ay hindi man yan originally nanggagaling sa atin sa Senado, no? Yan ang nag-ugat yung bill na yan. Talaga nanggaling yan sa PNP, NAPOLCOM at DILG. Sila yung nakiusap sa atin na kung pwede daw, i-shepherd ko itong bill na ito para ma-address yung mga legislative gaps sa kasalukuyang sitwasyon kung saan nag-operate ang PNP na may mga problema, may mga pagkukulang. So para ma-address ito, kailangan itong PNP reform bill na ating binalangkas. So pinaghirapan namin ang gusto yan at hindi naman buong kagustuhan lang ng Senado o ng Kongreso yung mga provision na yan, kundi yan lahat ay nagagaling sa kanila doon sa mga nag-request. Sabihin na natin, kasama ng Malacanang mismo dahil DILG, PNP, NAPOLCOM are directly under the Malacanang. Sila nakiusap na gawin yung batas na yan para ma-address yung problema sa PNP. Pero ngayon, nabeto natin Pangulo, well, we respect that decision because that is separation of powers. Yes, Part sir. of the separation of powers wherein we operate under the Constitution na may veto power ang Pangulo. So wala pa akong problema dyan, Ted. Ako'y tumugon lang sa kanilang problema. Opo. Senator, naputol po tayo. Hello? Hello, Senator. Medyo tayo po nag-choppy tayo. Okay, so kaninyo, Yes. ginagalang nyo pero kayo nalulungkot kanyo, Senator? Opo. Yes, Okay. nalulungkot tayo dahil Sige. pinaghirapan natin ang gusto yan, Okay. hindi lang ako, kundi yung ating mga kasamaang senador Opo. at pati yung ating kasamahan sa lower house. Opo. Yung mga congressman ay umabot kami ng bicameral conference committee at sa bicam na yan ay pinag-usapan pa namin talaga yung paano namin mapapaganda ng gusto yung batas na yan. So, Okay. with of course, with the presence of our partners from PNP, DILG, and NAPOLCOM. So, yun, we were hoping na ito'y may sabat. Okay, sige. So, Senator, hello, sir. Yes. Opo. Yes. Sir, sorry po, no. With all due respect, no. Ang hindi namin maintindihan dito dahil sa kung ito po ay mismo isinusulong ng DILG kung saan nga po nakapaloob din po dito, no, sa batas nga ang PNP, ang kanila pong poder sa PNP, hindi ho ba meron tayong Legislative Liaison Office, no, sa Malacanang na para maiwasan itong gantong pag-aaksaya ng pera ng bayan? Kasi po ito po yung pag-aaksaya sa pera ng bayan, di ba? Kasi ilang buwan ito. Bawat hearing nyo may gastos. Oras po ng mga opisyal ng gobyerno nandito. And then all of a sudden, the entire bill pala hindi niya aprubahan. So sino nagkulang dito? Kasi ang pagkakaalam ko po, kaya nga merong Presidential Legislative PLLO na office para masiguro na yung tinitimon na batas naaayon sa Presidente na pipirmahan niya eventually. Dito po nangyari dito. Sabi niyo pinaghirapan nyo, tapos hindi naman pala pipirmahan at ibibito pa. Yun nga, Ted, no? Diyan tayo nalulungkot sa pangyayari yan dahil from day one up to D-Day, andyan yung nagpapalo up sa atin yung layason. Yung PLLO ng Malacanang nagpapalo up sa atin, sir. Bilisan na niyo, sir. Baka hindi maihabol yan, sir. Dahil kailangan na talaga namin urgent yung bill na yan. Bilisan niyo, sir. At lahat ng kanilang gustong mga provision na isaksak ay talagang pinag-aralan natin at inakomodate natin lahat. Wala ko nakita pagkukulang pagdating sa bill na yan.
Pero again, yun nga, Okay. kung gusto may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Wala tayong magawa. Kanila na yan. Okay. That's their decision. Okay. Sige po. So, ang binabanggit niya rito po sa kanyang veto message ay yung magiging pay disparity, no? Magkakaroon ng distortion, no? Sa police cadets nga na mag-graduate ng PMPA, etc., no? At ito daw po ilalabag doon sa government right-sizing program, no? That's one. Redundancy sa police operations dahil po dito po sa proposed area police command, etc. At meron din po na binabanggit din dito yung magiging papel po ng IAS at saka yung NAPOLCOM. Kung talaga pong gusto nating ayusin itong sitwasyon sa PMP para maging panibagong inspirasyon ng mga pulis na maglingkod ng tapat sa bayan, anong balak nyo rito? Will you cure this defect na binabanggit ng Presidente o paano po? Well, it's going to be useless. It's going to be useless to ano ibig mo sabihin yan? According to their reasons bakit nila binito. Well, Ted, no, unang-una, yung tungkol sa mga kadete, yung pay ng mga kadete. Yun lang naman, pareho lang naman yung kadete ng PMA at ng PNPA. Pareho lang yan sila. Ang status nila ay malaki pong agwat. Iba yung status ng PMA cadets in terms of pay and allowances, iba rin itong sa PNPA. 4-year course lang, pareho lang yan. So gusto ng PNP at ng NAPOLCOM na ipantay sa PMA yung status ng PNPA cadets. Mm-hmm. So wala mo ko nakita ng problema doon. Disparity, the present situation may disparity. Pero kung yun nga ang cure natin sa disparity, hindi, para ma-cure ang disparity. Paano nila nakita ngayon ang disparity dyan? Na kinukure naman sa bill na yan, yung disparity yan. So, as I've said, ako'y nagtataka. Bakit inayawan nila yung gusto nila? Sila may gusto niyan eh. Galing sa kanila yan, galing sa Malacanang yan na kagustuhan ng mga probisyon na yan. Ako'y nagfacilitate lang at nagpa-fine-tune sa mga provisions na yan through deliberation through sa Senado at sa BICAM namin with the House of Representatives. Pinahintyan namin ng gusto yan. So, I don't know kung kahit anong gawin natin talaga. Kung ayaw nila, di wala tayong magawa. So, bahala na sila dyan. Hindi na ako mag-aksaya ng panahon para dyan na gusto nating i-fine-tune according to their wishes. No. Tapos na. Sa kanila kagustuhan yan, ginawa natin. Tapos ngayon, ayaw nila. Tapos ngayon, mag-insist tayo para pipirmahan na ng Pangulo. Bahala na sila dyan. Hindi na ako susumika pa para sa batas na yan. Well said. Ano po, Senator, yun lang kasi ngayon, iba ang entry level ng PMA, di ba? Graduate, ano po, Senator, no? Opo. Yes. Opo, sa salary grade doon sa PMPA graduate, di po ba? Yes. Pinapattern lang natin sa PMA yung mga kadete ng PNPA. Na pagpasok ay yung may sweldo sila na mapariho rin sa sweldo ng PMA graduates na between Master Sergeant at saka Second Lieutenant. Yun lang naman ang ating gustong bigyan rin natin ng dignidad yung mga PMA graduates. Then, pareho lang rin sila ng pinagdadaanan. 4-year course yung kanilang yung kanilang ginagamit sa panahon doon sa loob ng akademi. So, yun lang naman. Opo. Sige po. Well, sabi nga ho ninyo, kung ayaw nila, hindi na kayo hindi na ho kayo mag-aaksaya pa ng panahon ninyo para maghain ng bagong versyon. Well, move on tayo. Okay. Balik-balik. Opo, sige po. Kayo ba'y Senator, kayo ba'y mag-attend sa SONA? Titingnan ko din, masakit yung tuhod ko eh. Titingnan ko kung maka-attend ako. Hindi po. Are you joking, sir? O seryoso po ni Ana? Medyo seryoso kasi masakit yung tuhod ko. Baka hindi ako makalakad-lakad doon sa loob ng kwas. Titingnan ko lang din ha. Baka hindi ako maka-attend. Baka hindi. Okay, opo. Sige po. Well, wala naman kayong ina-assign na designated survivor. Sige lang, Ted.
magtrabaho lang tayo dito, magtrabaho lang tayo. Okay. Opo. Yun lang gawin natin. Sige po. So, Senator, reaction po ninyo, 10 million bounty dito po kay Pastor Apollo Kibuloy. Well, that's part of there's no illegal about that. Basta legal lang, wala tayong problema dyan. Hindi naman yan ngayon lang nangyari na yan noon sa mga high-profile criminals. Binigyan natin ng bounty. Ang ulo nila, wala akong problema dyan. Basta legal lang. Okay ako dyan, diskarte na nila yan para paano nila mahuli yung kanilang nahanap na mayroong warrant of arrest. Okay. Sige po. So, salamat po na marami sa inyo, Senator. At abangan po namin kung kayo po'y papalarin na makalakad at maka-attend po ng SONA. Salamat din. Thank you. Salamat. Dagang salamat, Senator. Thank you. Senator Bato de la Rosa sa napaka-importanteng isyong pambayan. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.